Praise God, everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Dahil mga kapatid, ang kunting panahon, tayo po lahat ay magsitayo at hayaan po natin mga kapatid na palakpakan ang ating Panginoon dahil sa lahat po ng kanyang kabutihan. Wala po tayong nagaganti sa kabutihan ng Panginoon kundi ang ating buhay na ating ginawang ihandog mga kapatid. Paano po natin maihahandog ang ating buhay sa pamamagitan po ng pagpupuri, pagdahila sa pangalan ng ating Panginoon because God inhabit the praise of His people. It is a worship. Gusto niya po mga kapatid na sa parangalan. Gusto po ng Panginoon na itataas siya ng kanyang mga minalan. Purihin ka Panginoon, Lord. Wala po kami na igaganti o maibibigay Panginoon sa aming buhay. Kundi Panginoon ang aming mga pagpupuri sa iyo. Sapagkat kami yung nilikha Panginoon. Walang ibang layunin kundi upang sumamba sa iyo. Upang ikay pasalamatan. Upang ikay purihin Panginoon at paglingkuran. Samantalang kami nabubuhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, narito na po kami sa kauli-ulihang bahagi ng aming pananambahan. Panginoon, samot-dalangin ko po na ikaw ang mangusap sa aming mga puso, sa aming isipang Panginoon. Nawa, Lord, sa iyong mga salita, kami po, Panginoon, ay magbigyan po, Diyos, ng mga paalaala. Ang iyong mga salita, ito po ang aming kalakasan sa aming kaluluwa upang makasurvive po kami hanggang wakas. Ang iyong mga salita, Panginoon, ito po ang nagbibigay sa amin ng buhay upang kami manatili, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Kaya salamat po, Diyos, sa napakalaking pribileyo at oportunidad sa aming buhay na kami po ay sama-sama, Panginoon, na kami po ay kakain ng iyong mga salita. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong pangunguna. Salamat po, Diyos, sa iyong anointing at maging wisdom na iyong ibibigay. All the praises and thanksgiving belongs to you in the name of Jesus. One more time, let us offer the offering unto the Lord. Purihin ka, Panginoon. At bago kayo sila po mga kapatid, kamayan niyo yung mga katabi at sabihin niyo, peace be with you. Praise God. Purihin kita kilang Diyos. Hallelujah. Amen. Sa maikling panahon mga kapatid, sa walang pagtatagal, dadalhin ko po ang salita ng Diyos. Amen. Malaya po kayo magsiupo mga kapatid. Dadalhin ko po ang mga salita ng Diyos na ating pong masusumpungan sa aklat po ng Titus 2:13. Ito po ay isang verse lamang mga kapatid, ngunit bigyan po natin ng buhay ayon po sa inspirasyon ng Espiritu ng Panginoon. Titus 2:13, looking at the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpaparito ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Everybody say praise the Lord. Amen. Andigyan ko pong mga kapatid itong word na paghihintay. Everybody say paghihintay. Praise God. Hallelujah. Amen. Tayo po mga kapatid ay pinaalalahanan mula sa salita ng Panginoon na dapat tayong maghintay. Amen. At ang nalungkot mga kapatid, samantalang tayo po ay naghihintay, marami po tayong nagdadaanan. Marami pong mga pagsubok. Marami pong mga balakid, mga kapatid. Dahil nasusulat ayon po sa Matthew chapter 7, verse 13 and 14, magsipasok nga kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkakapahamak. Ngunit makipot at makitid ang pintuan at ang daan patungo sa buhay. At kakaunti lamang ang nangakakasumpong noon. Sa makatwid, samantalang tayo naghihintay mga kapatid, kumbaga sa travel, habang tayo naglalakbay, mabuti nga ang ating mga LM. Ano po? At salamat naman sa ating driver na binigyan ng Panginoon ng presence of mind. Nakarating sila ng maluwalhati sa Nasi, going back and forth, maluwalhati silang tumating. Dahil sa paglalakbay mga kapatid, hindi po talaga maiwasan kung minsan maflatan. Baka matusok ng lansang. Ano po? O kaya naman merong mga aberya mga kapatid. Kung halimbawa, kung hindi man sa tire, baka sa makina. Ano po? Ganyan po talaga ang nature ng paglalakbay.
Gayunpaman mga kapatid, sa larangan po ng ating paglalakbay sa spiritual, makarelate po tayo dahil yung ating pong napapansin lalo-lalo na sa malayong lakbayin mga kapatid, meron talaga kuminsan balakid sa daan. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Amen. So samantalang tayo po'y naghihintay sa nalalapit na pagparito po ng ating Panginoon, sabi nga ng awit, malayo-layo pa ang lalakbayin, marami pang unos na sasalubungin. Ngunit huwag daw po tayong mabahala dahil ang driver, kumbaga sa barko, ang kapitan ay si Kristo. Siya po ang nakakaalam mga kapatid, amen, ng lahat ng mangyayari. Kaya kung tayo po ay nakasakay sa barko na ang kapitan ay si Kristo, panatag ko ang ating kalooban sapagkat mga kapatid, tayo po'y makakarating sa ating karoroonan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. So samantala naghihintay mga kapatid, bakit mahirap po talaga? Ano po, mahirap po talaga maghintay. Hallelujah. Dahil kung titingnan po natin in the book of Matthew chapter 25, di po ba? Ang parable doon, mayroon pong parable doon sa 10 virgins. So ang 10 mga birhen mga kapatid, 5 po ay matatalino at ang iba naman ay mga mangmang. Ang sabi ng Biblia, samantalang sila'y naghihintay. Everybody say praise the Lord. Samantalang sila'y naghihintay mga kapatid, ang iba na inip at ang iba siguro ay dahil sa tagal, sabi ng Biblia, nangagantok. At ang tendency, kung antok na antok ka, makakatulog ka talaga. Everybody say praise the Lord. Yan po mga kapatid. Ang nature, kapag ka tayo naghintay, at saka sabi nga, mabuti pa ikaw antay kaysa ikaw ang hintayin. Ganun po mga kapatid. Now, sa pagbabalik po ng Panginoon, marami na pong nasiraan ng loob. At marami ding lumalabas na manunuya. Dahil sa panahon po ni Noe, mga kapatid, maraming mga manunuya. Maraming di mananampalataya. Kaya kung mahinahina lang ang pananampalataya ng pamilya ni Noe, pati sila nadamay sa dilubyo. Pero dahil matatag ang kanilang paninindigan sa ating Panginoon, hindi po sila natinag kahit mga kapatid ang palibot nila ay walang pananampalataya. Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga ang masaklap po sa mga huling araw mga kapatid, maraming mga manunuya, maraming mga hindi mananampalataya. At kung hindi po tayo matibay sa paglilingkod sa Panginoon, madadala po tayo mga kapatid. Dahil ang sabi po ng Biblia, saan ang pangako ng kanyang pagparito, ang kanyang muling pagbabalik, dahil ang lahat ay nanatili ng gayon. Kahit na inapawan ng sanlibutan, mga kapatid hindi nawala. Bumalik din naman sa norma. Kaya ang sabi ng mga manunuya, hindi na babalik, hindi na mangyayari na paririto pa ang Panginoon. Pero, ayon po mga kapatid sa banal na kasulatan, sa panahon po ni Noe, ang sabi ng Biblia, sila ay nag-aasawa at pinag-aasawa, nagtatay ng bahay, sila po ay nagsikainan mga kapatid, para bagang normal ang lahat, pero ang sabi ng Biblia, hindi nila inakala na darating ayon sa sinabi ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga, ang aklat ng Matthew chapter 24, sabi niya, mangagpuyat kayo. Magbantay. Amen. Bakit, mga kapatid, na kailangan vigilant and alert? Sapagkat, ang sabi ng Biblia, darating siya kagaya o katulad ng isang magnanakaw. At ang isang magnanakaw, mga kapatid, alam naman po natin ang nature ng isang magnanakaw without prior notice. Ang isang magnanakaw, mga kapatid, darating na hindi mo talaga inaasahan. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan,
Mangagpuyat kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo iniisip. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Amen. Salamat po. Salamat po mga kapatid sa mga salita ng ating Panginoon na ito po'y ating naririnig at nagpapaalala po sa atin upang tayo po mga kapatid maging aware, maging gising po tayo sa katotohanan. Dahil ang ating Panginoon na siya pong nangako mga kapatid, ang kanyang mga salita ay kanyang gagawin at tutuparin. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, hintayin mo alin sa mga anak ng Diyos. Yan po mga kapatid ang pinakamaligayang sandali ng ating buhay. Kapag nahintay po natin ang ating Panginoon, ang sabi po ng banal na kasulatan na patutunugin ang kanyang pakaka. Amen. Ang mga nangahanda ng mga kapatid, siyang makakarinig ng pagtunog ng trompeta ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sasalubungin natin siya. Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. Sasalubungin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. At tayo sa Panginoon, magpakailan-kailanman. Kaya ang mga nung nakaraan, pinag-aralan po natin na mapalad po tayo, mga kapatid. Dahil binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapaganda po ang ating buhay. Dahil nga tatlong klase lang ang tao sa mundo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hudyo, Hintil, at saka ang church o iglesia, ang mga redeem. Ang iglesia, yun po ang mga redeem. Ibig sabihin ng redeem, mga kapatid, yun po ang mga tinubos ng Panginoon sa panahon ng biyaya. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Dapat po nating alalahanin, mga kapatid, na meron pong tinatawag timetable. Mayroon pong orasan ang ating Panginoon. At huwag po nating hintayin na maubusan po tayo ng oras bago tayo makapaghanda, mga kapatid. Dapat samantalahin po natin ang paghahanda samantalang hindi pa dumarating ang tinatawag the fullness of the Gentiles. Dahil pag dumating na ang bilang ng mga hintil, mga kapatid, kawawa na po ang mga hindi mapapasama sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya hindi po natin masasabi na unfair ang ating Panginoon dahil history repeat itself. Dahil ang history, mga kapatid, ulitin ko, sa panahon po ni Noah, alam naman po natin na hindi karakadaka o biglaan dumating po ang ating Panginoon. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Siya po ay tumawag ng kanyang lingkod upang ipangaral at magbigay ng babala upang ang lahat, mga kapatid, makapaganda at wala na po silang maidahilan kapag haharap na po sila sa ating Panginoon. Kaya nangaral po si Noah, mga kapatid, just imagine, hindi po biro ang ginawa ni Noah sa kanyang pangangaral. Sa loob po, umabot po ang haba ng panahon na ginugol ni Noah sa pagpapaalaala sa pangangaral, mga kapatid, sa loob ng 120 taon. Everybody say praise the Lord. Napakahaba po, mga kapatid, ang pagkakataon na ibinigay po ng Panginoon sa mga tao. Data po at ayon po sa kasaysayan, sa kabila ng pinalalahanan na po lahat na po ng paalaala ay narinig nila. Ngunit inibig pa rin nila, mga kapatid, na manatili sa labas at hindi nila inibig na pumasok sa loob. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, nawawalong kaluluwa lamang ang nangaligtas. Sa kabila ng napakaraming mga tao, mga kapatid, ang lahat ng mga taong yaon ay nangapahamak. Lahat na may buhay na may hiniya, mga kapatid, yun po ang judgment ng Panginoon. Hayop man kung anumang may hininga, patay ang lahat sa panahong yaon. Everybody say praise the Lord. Makatuwiran ba ang Panginoon sa kanyang paghatol? Makatuwiran po, mga kapatid. Bakit? Sapagkat hindi po siya, mga kapatid, katulad ng tao na madaling mawala ng long suffering o yung pagtitiis, paghihintay, madaling nagsasawa o ano pang ibang term niyan. Madaling na-discourage, mga kapatid. Ang Panginoon, hindi kaagad-agad siya nawala ng pag-asa. Gumawa pa talaga siya ng paraan
para ang tao makapanumbalik. Pero wala pong nagawa ang Panginoon. Bakit? Sapagkat ang tao ay nilalang niya na mayroong sariling pagpasya, mayroong sariling kalooban. Hindi saklaw ng Panginoon, hinayaan ng Panginoon na desisyonan mo, gawin mo sa ganang iyong sarili. Kung magdesisyon ka na ikaw ay maglilingkod sa ating Panginoon, yan po mga kapatid, that is your own prerogative. Yan po ang iyong desisyon, pero hindi po yan panghimasukan ng ating Panginoon. Gaano kabait ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya just imagine mga kapatid, dahil pinili po ng 8 kaluluwa na paglingkuran ng Panginoon sa kabila ng napakaraming mga tao, mga kapatid, lahat ay nangamatay, ngunit ang tanong, ang Panginoon ay hindi po nagsisi, kundi lubos po ang kanyang kagalakan, bagamat 8 kaluluwa lamang ang nangaligtas. Bakit? Sa pamamagitan ng 8 kaluluwa, mga kapatid, kabahagi po tayo ngayon. Kung wala pong naiwan na 8 kaluluwa, hindi na tayo nakita-kita, mga kapatid. Amen. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Everybody say praise the Lord! Hallelujah. Kaya, ang paalaala ng Panginoon sa kanyang mga anak ay gayon na lamang, mga kapatid. Kaya dapat sabi ng Panginoon, pag narinig niyo ang aking tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Kaya salamat sa Panginoon na siya po ay patuloy nagbibigay po sa atin ng pagkakataon, mga kapatid. Kaya dapat hintayin natin may pagtitiis. Hallelujah ang ating Panginoon. Amen? Sapagkat sino po ang magiging mapalad, mga kapatid? Tayo din po. At ating pong aanihin ang ating pagpapagal, ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Hanggang sa wakas, meron po yung kaakibat na gantimpala mula po sa ating Panginoon. Praise God. Amen. Everybody say praise the Lord. If you think it's hard to wait, ito ang tandaan natin. If you think it's hard to wait, remember, God's delays are not His denials. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Kung iniisip mo, mga kapatid, napakahirap po na maghintay sa mga pangako ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang 1 Kings chapter 8, verse 56, and all His good promises, not even one failed. Everybody say praise the Lord. And all His good promises. Kung babasahin po natin, kung titingnan po natin, mga kapatid, kung ilan po ang mga promises ng ating Panginoon, take note, 9,759 promises. 9,000, wala siyang binigo dyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya samantalang tayo pinaghihintay, mga kapatid, sa pagparito ng ating Panginoon, ilagay po natin sa ating mga puso. Hallelujah. Ang mga pangako ng ating Panginoon. Ano ang kanyang pangako, mga kapatid? Hindi ang lahat natutulog. Bubuhayin niyang muli. Amen. At ang mga nangatitirang buhay, nangako siya, nakakasamahin niya sa buhay na walang hanggang magpakailan-kailan. Hallelujah. Kaya pag nangako ang Panginoon, mga kapatid, ang sabi niya, dearly beloved, sabi ng 1 John chapter 3, sabi niya na mga minamahal, kung gaano ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ipinamala sa kanyang mga anak, upang kayo'y tawagin mga anak. At sabi niya, mga kapatid, sa ngayon hindi pa natin alam kung magiging ano tayo. Ngunit nalalaman natin kung maging ano siya, magiging ganun din tayo. Bakit? Mga kapatid, sa short story ng Romans, mga kapatid, sabi doon na kung ang Espiritu ni Kristo na bumuhay na kung ang Espiritu ni Kristo na bumuhay na maguli sa mga patay ay tumira sa inyo, siya rin naman ang magbibigay buhay ng inyong Espiritu, ng inyong katawan.
Hallelujah. At ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kaya napakahalaga po mga kapatid na magkaroon po tayo ng Espiritu ng Diyos. Palagpagan po natin. Hallelujah. Dahil hindi po hinayaan ang kanyang katawan na manatili sa libingan sa loob ng 3 araw. Ang sabi ng Biblia, after 3 days mga kapatid, He was resurrected. Kaya ang nagbigay buhay, mga kapatid, kay Kristo, yun din po ang magbibigay buhay sa ating lahat. Bakit hindi pa nakumpleto ang bilang ng mga hintil at merong nakapagpigil? Dahil narito pa ang Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Ngunit pag alisin na ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, wala nang makapagpipigil sa paghahari ni Antikristo. Siya na maghahari dito. Ngunit salamat sa ating Panginoon dahil sa kanyang iglesia, dahil sa kanyang mga tinubos, mga kapatid, hindi po karakadaka bumaba ang Panginoon, hindi po karakadaka o bigla ang hatulan ng Panginoon ang sanglibutan. Dahil sa iyo at sa akin, naantala po mga kapatid, dahil gusto pa ng Panginoon na marami pang mga maliligtas na mga kaluluwa bago siya tuluyang darating. Kaya hintayin ang mapalad na pag-asa ang pagpaparito ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Yun po ang ating dakilang pag-asa mga kapatid. Dahil naniniwala po tayo sa buhay na ito ng ating pananampalataya mga kapatid ay na kay Kristo. Bakit? Sapagkat alam natin na siya ang tagapagligtas at siya ang magbibigay buhay ng ating mga katawan. Ngunit kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli sa mga patay, sa lahat ng mga tao, tayo ang kaawa-awa. Pero hindi po naging ganon. Nabuhay po siya muli. Hallelujah. Kaya meron po tayong pag-asa mga kapatid. Amen! Amen! Hallelujah! At sa isang idla, kaya nga po mga kapatid, lastly, before I conclude, kaya nga po, dapat ang bawat isa sa atin maging handa. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil ito ang mystery. Ito po ang isang hiwaga. Walang sinumang tao na pinagkalooban ng kakayahan o karapatan upang malaman ang muling pagparito ng ating Panginoon. Maging ang kanyang anghel sa kalangitan, wala po sinumang nakakaalam. Datapot nasa kaisipan o nasa kaalaman ng Diyos, mga kapatid, ang hiwagang yan. Ngunit, yan po ang isang paalaala. Hallelujah. Wala mang sinumang nakakaalam sa pagparito, pagbabalik ng Panginoon na yun po ang ating pinakahihintay na pag-asa, mga kapatid. Walang sinumang nakaalam. Ngunit, dapat sa bawat isa sa atin, kailan man yan, bukas makalawa, sa sunod na taon, o abutin pa tayo ng 20 years dito sa lupa mga kapatid, huwag natin ipako ang ating mga isipan. Katulad sa mga taong sa kapanahonan ni Noe na akala nila mga kapatid, 100 years na, wala pa namang sabi na dilubyo. 110 years na. Mga kapatid, kampante sila. Na ang akala nila mga kapatid ay mahabang panahon pa. Pero sa iniisip nila na mahaba pang panahon mga kapatid, yun pala. Kung ang 120 ay December mga kapatid, ang katapusan ng 120 ay sa New Year. Hallelujah. Kung ang katapusan ng 120 sa New Year, akala nila may 20 taon pa ang hihintay, kaya pwede pang magpakasawa sa daigdig na ito. Ano po? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pero hindi po ganun. Ang sabi ng Biblia, siya paririto sa hindi ninyo iniisip. Sa makatuwid, in conclusion mga kapatid, kimatagal man kimadali, ang importante, lagi tayong nakahanda sa mapalad na pag-asa at pagpaparito ng ating Panginoon. Palagpagan po natin sa mga. Hallelujah. Let us all rise up.